Isang bakas ng misteryo ang bayan ng Victoria sa Laguna. Ngunit ang tahimik na bayang ito ay nababalutan na ng takot pagkagat ng dilim. Marso ng taong ito nang kumalat ang balitang may gumagalang aswang sa dilim. Hindi po ko talaga naniniwala na may aswang. Sabi ng asawa ko, ikaw wag ka na lumabas gawa ng sinasabi nga nila na may mga gumagalang aswang. Alas 2 ng madaling araw, hirap daw makatulog ang noon ay 7 buwang buntis na si Jenny. Iba yung ramdam ko kasi init ng katawan ko. Sa kanyang pagbangon para umihi, nanlaki ang mata ni Jenny sa kahindik-hindik na tumambad daw sa kanya. Itahanda na akong bumangon sa hinihigaan ko. Ayun. Paglingon ko sa may bintana. Natakot po ako sa obra dun sa malaking aso. Talaga pong nakikita ko yung malaking aso na dilat ang mata at naglalaway pa po. Sa lakas ng sigaw ni Jenny, nagising ang kanyang bayaw na si Eric at mabilis namang sumaklolo. Dali-daling humagilap ng kahoy si Eric at sa kanyang paglabas, nakita niya ang isang napakalaking asong itim. Bremo, kung yun hindi aswang o yun hayop lang, nung tinamaan ko siya ng hataw, siyempre aatungal lang. Sa di kalayuan, naharang naman ng mga tanod ang lalaking di umano'y kakaiba ang ikinikilos at hindi pangkaraniwan ang itsura. Nung makita ko ang kanyang itsura, parang medyo ako kinilabutan eh. Kakaiba kasi yung sa itsura ng tao na ang haba-haba ng buhok. Tapos yung parang mga mata nanlilisik. Parang may nakita akong may sugat dito sa likod. Pero ramdam ko na aswang, mabaho. Hindi rin daw ito makatingin sa kanilang mga mata. Dinala niya sa akin and then Kap, may tao po doon na hindi pangkaraniwan ng itsura. Actually, nakuhaan pa namin siya ng masalun. Triangle siya, may mga sulat-sulat eh. Nagkagulo ang barangay sa pagkakahuli sa sinasabing misteryosong lalaki. Pakiwari nila, ang taong nahuli at ang malaking asong itim na hinahabol ni Eric ay iisa. Nais ng taong bayan na ikulong ang lalaki. Ngunit isang banta ang binitiwan ng lalaki. Huwag niyo akong sasaktan. Kung hindi, babalik ako. Yung pagkakasabi niya na gano'n na marami siya, nag-consider na kami na parang sila yung gumagala-gala dito na talagang Kasi hindi lang buntis yung inaano nila. May mga hayop kinaumagahan na wala yung mga laman loob, sira yung mga tiyan. Nagpahatid daw ang mahiwagang lalaki sa Karatig Bayan sa Kalawan, isa pang lugar dito sa Laguna na pinamamahayan di umano ng mga aswang. No, kami tatlo dito. Tatlo nagluluto kami nito. May bata dito. Talagang ang bilis ng takbo para lumilipad-lipad na Pero napakalaking aso. Ang laki, tapos pumunta doon sa bahay doon. Sabi namin baka yun yung nananakot lang ayun pala talagang nakita namin ni aso. Kabuanan noon ng buntis na si Josie nang minsang maiwan siyang mag-isa sa kanilang bahay. Kabilugan ng buwan, tahimik ang paligid nang bigla na lang magising si Josie sa mga kaluskos sa kanilang bubungan. Tila isang napakalaking hayop daw ang nasa kanilang bubungan. Diyan siya, dito. Nasa loob lang ako, sumisigaw ako ganun para makatawag pansin ako sa kapitbahay, di ba? Ayon sa kanyang mga kapitbahay, madalas daw makakita ng itim na aso sa kanilang lugar kapag may buntis, lalo na tuwing pagkagat ng dilim. Malaki. Minsan tumatakbo, ganyan. Hindi namin pinapansin kasi takot din kami magsilabas. Pero nung time na maraming buntis dito,
Yun, madalas. Banda dyan sa Block 49, magtanong-tanong kayo. Marami kasing kwento banda dyan eh. Ang itinuturong Block 39 ay isang kalye sa isang resettlement area dito sa Kalawan. Wala ditong kuryente, kung kaya't pagsapit ng gabi, balot sa dilim ang lugar. Karamihan pa sa mga kabahayan ay abandonado na. Dito daw namamataan ang asong itim na mabilis namang naglalaho sa dilim. Yung ating susuriing mabuti, tao rin sila. Yung iba hindi nila makontrol yung kanilang sarili na nakakaganon sila. Sa ngayon, tahimik na daw ang mga bayang ito matapos manganak ng mga buntis. Tunay man ang kwento daw ng aswang na gumagala sa Laguna o likhang isip lamang ng malilikot na guni-guni. Ang lahat ay isang misteryong walang sapat na paliwanag. Ngunit ang takot na idinulot nito ay mulit-muling magbabalik pagkagat ng dilim.